Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mga kapatid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narito na tayo sa ating pagtalakay sa sira o talambuyan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang mga pangyayari na mayroon siyang kaugnayan sa kanyang panahon. Sa sandaling ito, narito na tayo sa pang-10 aralin. At ating tutunghayan sa mabilisan lamang yung pananalita ni Ja'far tungkol sa Islam. Si Ja'far ay kanyang pinsan. Magkapatid ang kanilang tatay. At si Ja'far ay siya yung parang tagapagsalita ng mga Muslim na lumisan ng Habasha o sa Abyssinia. Itong tutunghayan natin ay karugtong din itong paglikas tungo sa Habasha o sa Abyssinia o sa kasalukuyan yung Ethiopia sa lupain ng Afrika na tapat ng Makkah. Ang kanilang pagitan yung dagat na tinatawag na Red Sea. Okay, sa mabilisan lamang mga kapatid sa Islam, tutunghayan natin yung pagsalita ni Ja'far at tungkol sa Islam na ipinarinig niya sa hari ng Al-Habasha o hari ng Abyssinia. Tutunghayan natin sa mabilisan lamang ito yung matutunghayan natin dito yung kumbaga paano ipinaliwanag ni Ja'far ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang risala o message o mensahe ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paano niya pinaliwanag kay Haring Negus o yung hari ng Habasha o Abyssinia. Tutunghayan natin sa mabilisan lamang ang hari ng Habasha o Abyssinia o sa bagong panahon ay tinatawag na Ethiopia. Noong unang panahon mayroon yung tinatawag na empire, Ethiopian Empire. Pero ang tawag yung Ethiopia, yung lugar na Ethiopia o Abyssinia, ang tawag ng mga Arabo ay Habasha, Al-Habasha. Ang hari ng Habasha ay Kristiyano. Nang pumunta sa kanya ang mga kufar, yung mga di sumasampalataya na galing sa Makkah, yung mga Arabo na mga kufar, di sumasampalataya mula sa Makkah, na may dalang mga regalo upang hilingin nila sa kanya na ibigay sa kanila ang mga Muslim. Ibalik sa kanilang mga Muslim na tumakas sa kanilang bayan. Kaya pinadala ang mga Muslim sa lahat ng pinadala ang mga Muslim sa latag ng simento. Yun parang naging doon na mapapakinggan ni hari ng Habasha, hari ng Abyssinia ang dalawang panig. Pero dito ang matutunghayan natin kung paano nagsalita si Ja'far na pinsan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumayo si Ja'far at tayar na pinsan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam at nagbigay ng pananalita sa aspalto ng palasyo ng hari. Nagsasabi, "O mahal na hari," siya nga pala bilang paalala ay ang hari ng Habasha ay kilala siya sa kanyang magandang kalooban. Kaya napag-utusan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na para mapangalagaan ang mga Muslim na yumakap sa Islam dahil unang panahon wala pa silang lakas para mapangalagaan ng kanilang sarili at reliyong Islam ay pinagutos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na lumikas ang mga Muslim patungong Al-Habasha dahil ayon sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sa wikang Arabic, "Inna bil Habasha malikan la yudlamu indahu ahad." Sabi ng Propeta na tungkol sa hari ng Habasha, katotohanan ay mayroong hari sa Abyssinia na hindi maaapi
ang sino mang naroon sa kanya. Ibig sabihin, ipagtatanggol niya kung sino mang pumunta sa kanya para sa kanyang protection. Okay. Sabi ni Ja'far, "O mahal na hari, noon ay dumanas kami ng pagsubok sa pamamagitan ng kamangmangan." Ito yung bago pa may sugang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bago dumating ang Islam. "Sumasamba kami ng mga rebulto, nagpapakalublob kami sa mga maruruming bagay, kumakain kami ng patay na hayop na di kinatay. Gumagawa kami ng karumaldumal na gawain, pangangalunya. Pinuputol namin ang mga ugnayan ng mga kamag-anakan, mga mag-anak, at pinuputol namin ang ugnayan ng mga mag-anak at pinakitungan namin ang mga ang mga kapitbahay. Wala kaming batas na pamamaraan na sinusunod, at kami ay nananatili sa gayong kalagayan hanggang sa ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa amin ang isang sugo mula sa amin. Lubusan naming nalalaman ang kanyang dangal, angkan, pagsasalita ng katotohanan, katapatan, kabanalan ng takot at kanyang banal na kalinisan." Si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay bago pa man siya hinirang na propeta, ay kilala na siya ng mga tao sa Makkah sa kanyang dangal. At siya ay kabilang sa marangal na angkan. Siya ay matapat, mapagkakatiwalaan. Kaya ito isinalaysay ni Ja'far ang katangian ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inaanyayahan kami sa kaisahan ng Allah. Ito yung mensahe ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung siya ay naging propeta na, at hinikayat ng mga tao, inanyayahan ng mga tao ang tribong Quraysh sa Islam, sa pagsamba sa Allah, sa pagbubugtangi sa Allah. Ang ibig sabihin, ang Allah lamang ang dapat sambahin. Inaanyayahan kami sa kaisahan ng Allah at ipinaunawa sa amin na huwag gumawa ng pagtatambal ng iba sa kaisahan ng Allah. Ibig sabihin, ang pagsamba ay sa Allah lamang at hindi siya bibigyan ng katambal. Ang tanging nag-iisa na walang iba bukod sa Kanya. Nag-iisa lamang ang Allah na dapat sambahin. Dahil siya ang tagapaglikha na dapat sambahin. Siya nag-iisa lamang sa kanyang karapatan na siya lamang ang sasambahin. Pinagbawalan kaming sumamba ng mga bato at mga imahen, at inutusan kaming magsabi ng katotohanan sa pananalita, tumupad sa kasunduan at umiwas sa mga gawaing salungat sa batas. Pinagbawalan kami sa mga karumalduman na gawain, pangangalunya. At inutusan kaming magsagawa ng dasal, magbigay ng kawanggawa, zakat, at mag-ayuno. Kaya kinaputan kami at inaway ng aming mga tao, Quraysh. Yung mga Quraysh ay ang tinutukoy dito, yung mga Quraysh na hindi sumasampalataya at at maliban sa hindi nila pagiging sumasamba sa Allah, ay pinagmalupitan nila ang mga mananampalataya. Sila yung mga Quraysh na mga tinutukoy dito, yung mga hindi mananampalataya. Dahil ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kabilang din sa tribong Quraysh, pero ang tinutukoy dito sa Quraysh yung mga hindi mananampalataya at mga kalaban nila na nagmalupit sa kanila. Kami kinaputan kami at inaway ng aming mga tao, Quraysh, sa aming namulatang ito. At kanila kaming pinahirapan sa lahat ng abot ng makakain nila, upang may balik nila kami sa di pagsamba sa Allah, nang sa Kanya lamang na walang ibang kasama, tungo sa pagsamba sa mga imahen.
at pinatikim nila kami ng kanilang mga kamay. Ito yung pagmamalupit ng mga pinuno ng Quraysh. Sinaktan nila ang mga Muslim. At hindi lumaban ng Muslim dahil sa panahon na yun ay wala pa silang lakas at higit sa lahat hindi pa ipinagutos sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sila ay makipaglaban o lumaban o makibakas sa landas ng Allah. Hindi pa yung panahon na yun. Kaya pagtitis na lamang ang pinagutos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito, isinalaysay ni Ja'far yung isinunod niya yung mga gawain ng mga Quraysh na hindi mananampalataya. At pinatikim nila kami ng kanilang mga kamay mismo ng pamiminsala at kawalang katarungan. At ang magpasya kaming lumikas, aming pinili na lumikas sa inyong bayan. Ito, sinabi niya kay Haring Negos. At sinabi ng An-Najasi, ito yung si Negos o hari ng Habasha, hari ng Abyssinia, si An-Najasi. Sinabi niya, An-Najasi, pagkatapos niyang marinig ang pananalita ni Ja'far, ang kanyang sinabi, parinigan mo ako ng Quran. At pinarinigan siya ni Ja'far radiyallahu anhu, kalugdan daw, kaawan, nawa siya ng Allah, ng Surah Maryam, yung kabanata sa Banal na Quran ng pangalan ni Maryam. Lubusang tumalab ito sa An-Najasi o si Haring An-Najasi o si Haring Negos at umiyak. At kanyang sinabi, si Muhammad ang sugong ipinabatid ni Mesiyah, Jesus, itong si Kristo. Ang lahat ng papuri ay sa Allah lamang, salamat sa Kanya. At mabuti aking inabutan ang panahon ng propetang ito pagkatapos ipinag-utos ng Habasha ng Al-Najasi, si Haring Negos, na ipagtabuyan ang mga kufar, yung mga Quraysh na mga hindi mananampalataya ng Makkah mula sa latad ng simento. Kaya doon, dahil si dating Kristiyano, si An-Najasi, Haring Najasi, ay alam niya yung tungkol kay Jesucristo, dahil matutunghayan din sa Banal na Quran na sinabi rin ni Jesucristo, ito'y matutunghayan sa Banal na Quran, sabi ni Jesucristo, sinabi niya yun sa maiksi lamang, sinabi, inni rasulullah ilaikum wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kaya sinabi ni Jesucristo na mayroong darating pagkatapos ko na propeta ng kanyang pangalan si Ahmad. Yun yung si Propeta Muhammad. Kaya sinabi rin dahil napag-alaman din ito ni Najasi na yung ibinalita ni Jesucristo na may darating na propeta pagkatapos niya ay na si Propeta Muhammad, ito na napagtanto ni An-Najasi na ito na yung si Propeta Muhammad. Ito na yung ipinibatid ni Propeta Jesus na si Muhammad ang panghuling propeta na susunod sa kanya. Kaya pinuri ni An-Najasi o hari ng Abyssinia, si Negos, ang Allah, at siya nagpasalamat. At yon, sinabi niya na mabuti at aking inabutan ang panahon ng propetang ito. Okay? Sa madaling salita, yon, naging panig siya, lubusan siya naging panig ng mga Muslim. Kaning ipinagtanggol ang mga Muslim at hindi niya ibinigay yung mga Muslim na pumunta sa kanya para sa kanilang kaligtasan. Hindi niya binigay hindi niya isinorender, hindi niya ibinalik doon sa mga Quraysh na inutusan ng kanilang mga ninuno na para balikin sila sa Makkah. Ibalik sila sa lugar. Kaya pinagtanggol sila ni An-Najasi, ang Muslim. Inshallah mga kapatid, dudugtungan din natin hanggang dito na lamang, at least napulutan natin ng aral yung kasaysayan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga kasamahan at yung mga pangyayari na may kaugnayan sa buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Hanggang dito na lamang. Wa sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.